What's up, idol? So for today's video, I'm gonna share to you the full specs and features, and then i-ride test din natin itong si Mars 11 GT Camouflage Edition. So if you are new in this channel, please subscribe and hit the bell button for you to be updated for my upcoming videos. But before I proceed, shout out to Guru Rosel Mohamitano from Canada. Ayan, maraming salamat sir sa patuloy niyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. So product overview muna tayo guys. So guys, ito si Mars 11 GT. So ngayon guys, kung makikita nyo, meron akong dalawang NFC switch na kung saan ito yung gagamitin natin para mabuhay itong si Mars 11 GT. So ito guys, itatap nyo lang siya dito. Ayan, kung makikita nyo guys, may ilaw yan. So ibig sabihin, pwede nyo nang i-press yung power on button. So ito yung power on button, yung menu button. Then plus or minus sign or up and down sa settings. So i-press nyo lang yan. And then makikita nyo guys dito sa display, ayan na. Meron siyang password. So kailangan i-input nyo lang yung password. Yan. And then buhay na siya. So dito guys, umiilaw din to yung G-space na to. So ayan, ito yung kanyang pinakang throttle. And then ito yung eco or turbo switch. And then single or dual switch. And then ito yung kanyang TFT display. So sa gear naman guys, meron siyang up to Gear 5. Pag-usapan naman natin yung lights. So ito yung lights niya guys. Ito yung pinakang main headlight niya. So napakaliwanag niyan sa gabi. So parang motorcycle na yung pinakang headlight niya. And then dito guys naman sa pinakang side deck niya, meron din siyang RGB lights. Ayan, umiilaw din siya. And then dito guys, ito yung pinakang signal lights niya. So left and right signal turn plus pinakang brake light. Regarding naman sa mga wires, ayan makikita nyo guys, plug and play lang lahat siya. At the same time, meron na rin siya mga wire covers dito. Lahat yan guys, naka-wire cover niya. So, wala na kayong bibilhin pang ibang mga accessories dyan. Ayan. So, regarding naman sa brake, ito not hydraulic brake yung ginamit nila. So, full hydraulic brake to. Ayan. So, dual piston yung ginamit nila. And then, yung position ng brake nila guys is nasa right lahat. So, yung ibang electric scooter nasa right and left yung kanilang brakes. Pero dito, ang nilagay nilang position is nasa right lahat, right side. And then naman guys, sa pinakang swing arm, so sa harapan guys is a front fork suspension yung ginamit nila. Ayan. Then meron din silang suspension dito na 650 pounds na DNM coil suspension. And then dito naman sa likuran guys is C-type. And then meron siyang suspension na 650 pounds DNM air suspension din or coil suspension. Sa suspension pala guys, ito makikita nyo siya. Meron siyang support dito sa ilalim. And then dito rin naman sa rear, ayan, ganito yung pinakang itsura niya sa likuran. Ewan ko kung nakikita niyo. Ganyan siya. So sa likuran, ito naman. So kakaiba yung design niya. Yan. And pagdating naman sa motor hub, meron siyang BLDC 72 volts, 2000 watts times 2. So ito yung kanyang pinakang design ng motor hub. So meron siyang similarities dati sa TV Roon na Supreme ko na electric scooter, and then kahit sa Kaabo halos meron silang similarities sa motor hub. Ayan. And then sa tire naman guys, ayan, CST 11-inch punctured free tire yung ginamit nila dito. And then sa disc naman is 160mm yung ginamit nilang size dito sa Mars 11 GT. And kahit din dito sa harap, parehas lang din. Ayan, 2000 watts. BLDC motor hub, 160mm rotor disc, not hydraulic brake. Ayan. So, sa folding position naman niya guys, nakaganito siya. So ang advantage ito guys, madali nyo siyang may sasakay sa sasakyan. So foldable yung kanyang stem. So ganito yung itsura niya guys. Yan. Ito naman guys sa stand, CNC yung ginamit nilang stand dito. And then ito yung pinaka charger port niya. Dalawa siya, dual charger din siya. And then, ito naman guys, yung explosion proof ng battery. So, dito nyo siya makikita. Yan. So, and then sa deck naman guys, ayan, ganito siya kalapad. And then, meron din siyang rubber mat dito. And then, nakasulat naman guys is G-Space Mars. Yan. So, sukatin natin yung size ng deck and then yung height ng stem. Ako dito meter para ma-measure natin yung height mula dun sa deck papunta dito sa pinakang stem. So yung height niya guys is nasa 100 cm yung mula sa deck
hanggang dito sa height ng stem. And then sa width naman ng handlebar guys, isukat natin. Ayan, nasa 72 siya. Ganyan yung width ng handlebar. Yung deck niya guys is nasa 26 cm yung width niya. And then sa haba naman ng deck niya guys is nasa 56 cm mula dito sa pinakang deck hanggang sa dulo. Ayan, 56 cm. So regarding in battery, the battery is Lion battery, DMEGC battery pack with 72 volts, 36 Ah. Regarding sa charging time is 6.5 hours, 84 volts, 6 ampere charger. So regarding naman sa maximum mileage nito is around 120 kilometers. So depende pa rin yun guys sa bigat ng rider, sa road condition, and then sa speed. So standard speed lang niya is 25 kilometers per hour sa pagkuha ng standard mileage ng isang electric scooter. And guys naman sa materials na ginamit dito is aluminum alloy steel. And then regarding naman sa maximum speed niya is based on manual guys is 105 kilometers per hour or 65 miles per hour. And then regarding naman guys sa maximum load is around 180 kg yung bigat na kaya nitong electric scooter na to. And then sa display naman guys, ito yung kanyang display na 3.5 inch. And then sa pag-change ng gear, ito lang i-press nyo lang tong plus sign button. So makikita nyo guys, hanggang gear 5 yung kanyang gear. And then marami siyang features. So makikita nyo lahat ng details dito kagaya ng average speed, maximum speed. Ayan. And then dito guys, trip time, trip distance, and then yun, average speed, maximum speed. So andyan lahat yung details na makikita ninyo. And then pwede nyo rin baguhin yung settings, depende na lang sa trip ninyo. Naman sa button ito, maganda siya guys kasi meron siyang indicator kung naka single or dual or naka eco or turbo. So meron siyang ilaw dito. And then sa throttle guys, maganda rin, napaka-komportable niyang gamitin. So ngayon guys ay i-ride test na natin si Mars 11 GT. So papakiramdaman natin yung performance ng electric scooter na to. And then yung maximum torque niya. And then susubukan natin na i-ride siya ng maximum speed kung kakayanin. Okay guys? So ngayon guys ay papunta ako sa Marsamina para i-review yung top speed nitong electric scooter, pero hindi ko masasabi guys kung kakayanin kong i-reach yung top speed kasi yung battery ko na lang guys ay nasa 80% and 78.3 volts na lang yung remaining na battery nito. So itatry lang din natin. And then ang purpose ko lang din guys is itry yung electric scooter kung meron bang wobble sa top speed, and then kung comfortable pa siyang gamitin. So yun yung i-review natin ngayon. Ngayon i-try natin siya sa maximum speed kung kakayanin nga ba natin. So sa short distance lang to guys, hindi ko masasabi kung aabutin. Pero i-try natin yung electric scooter. So papakiramdaman natin kung meron ba siyang wobble sa high speed and then yung torque power niya. Okay guys? Grabe! Woo! Grabe yung speed nun guys lakas ng hangin guys, hindi ko siya gaanong maihataw ng gusto. Kasi nagaano siya guys although stable siya, pero yung hangin kasi napapadpad ako ng hangin. Kaya ginib up ko agad yung throttle. Pero sa experience ko guys, ang lakas ng electric scooter. Grabe. So base sa experience ko guys, kapag maximum speed na yung ginawa ninyo, yung harapan guys medyo pumapaling. So kumbaga sa lakas ng kanyang torque, medyo tumatagilid yung electric scooter. And then sa pagitna, nararamdaman mo guys na habang tumatagal ka, pabilis ng pabilis yung inyong electric scooter. And then ang pagkakamali ko lang guys, nagsuot ako ng half face helmet. So ang tendency guys, kasi guys yung hangin pumapasok sa mata ko, kaya hindi ako gano'ng makapag-focus sa top speed. At the same time wala rin akong gear, nakalimutan ko magsuot ng gear. Pero sa maximum speed guys, nahataw ko siya. Nakita ko sa display nga guys, nasa 80 or 90 kilometers per hour lang yung inabot ko. Talagang stable pa rin yung, yung pinakang handle niya. So yun yung maganda sa kanya guys.
kahit nasa top speed ka, stable pa rin yung top speed mo. Yun nga lang kasi guys, hindi ko siya gaano maihataw kasi malakas yung hangin. So napapadpad ako. So malakas yung chance na baka maaksidente ako. Kaya ginib up ko agad yung throttle. Pero sa tingin ko guys, kung ihahataw ko talaga to ng todo, marireach ko yung top speed. So itry natin siya sa gear 5. Ayan. So mabilis din. Mabilis din yung kanyang kahit single motor lang guys. Pero ang kinaibahan lang guys, mahina yung kanyang torque power. So kumbaga, dito sa gear 5 na single motor, pabilis lang ng pabilis yung electric scooter. Hindi kagaya kapag dual motor yung ginamit niyo, talagang malakas yung kanyang torque power o yung kanyang peak power kagad. So yun yung advantage kapag single at saka dual motor naman. Okay, so itest naman natin yung kanilang not hydraulic brake. So gear 5 yan guys, itry natin siya sa maximum torque, then piga natin yung throttle. So, ayun guys, kung mapapansin nyo guys, kapag prines ko yung throttle, meron siyang tumutunog na something na hindi ko alam kung ano yung purpose ng tunog ngayon. Para siyang sa sensor. So, base sa experience ko guys, safe na gamitin yung not hydraulic brake na dual piston. Kasi kahit nasa top speed ako and then prines ko na yung pinakang brake ng biglaan, utay-utay pa rin yung pagtigil ng electric scooter, which is safe siya. Hindi siya kagaya ng ibang brake na kapag piniga mo, bigla na lang titigil, so magwawabol ka. Dito guys, dandahan yung pagtigil ng inyong electric scooter. So meron pala siyang EABS din na tinatawag. So yun yung maganda rin sa dito sa Mars 11 GT. Additional reviews natin, i-check natin yung kanyang turning radius. Ayan guys, kung makikita nyo, ayan. So yung liko niya guys, talagang sagad yung kanyang liko. Ayan oh. So, napakaganda niya, maliliko nyo siya ng maayos, yung inyong electric scooter. And then, additional pa rin guys, regarding sa throttle niya guys, hindi siya delay. So, maraming electric scooter guys na kapag piniga nyo, delay yung response. Ito guys, konting pitik lang, talagang accurate yung response ng electric scooter sa throttle. Ayan guys. Pag-usapan naman natin guys, kung bakit nga ba nagustuhan ko itong si G-Space na Mars 11 and then Mars 11 GTR. Okay guys, so unang-una kasi guys na nagustuhan ko dito is yung dual stem niya. So alam naman natin guys, kapag dual stem kagaya ng Kaabu, yung Kaabu Walking GT Pro ko, napakatibay ng stem. So talagang wala siyang wobble. Pangalawa na nagustuhan ko dito guys, is kakaiba yung electric scooter na to. Kung mapapansin nyo guys, meron siyang similarity sa Kaabu, pero meron pa rin siyang suspension sa harap, which is ang ganda ng rebound niya guys. Sa totoo lang, napakalambot ng suspension niya. So talagang nagpi-play yung kanyang suspension. Hindi kagaya sa Walking GT Pro na talagang mahina yung kanyang suspension. So by the way guys, hindi ko sila sinisiraan ha. Pinapagkumpara ko lang sila. Gustuhan ko rin sa kanya is yung specs niya. So yung specs niya guys is meron naman siyang similarities sa Supreme electric scooter na 55 ampere and then 36 Ah yung kanyang battery and then 2,000 watts. So halos kaparehas siya ng specs ng Tiburon Fighter Supreme. And then isa pa sa nagustuhan ko dito guys about sa battery niya. So yung battery niya guys, meron siyang aerosol fire extinguisher sa loob. So na kung saan guys, yung electric scooter, just in case lang na sumabog yung battery, so hindi talaga siya sasabog kasi nga meron siyang fire extinguisher sa loob. So yun yung magpo-protect sa'yo sa any disaster or anumang kapahamakan. So yun yung nagustuhan ko sa kanya guys, maganda yung kanyang features pagdating sa battery. And ang nagustuhan ko rin sa kanya guys is ngayon ko lang na-realize na ang lakas ng torque power niya, at the same time sa high speed stable siya guys. Hindi mo talaga mararamdaman yung wobble kasi nga napaka-stable niya. Nag-top speed lang ako, nag-alinlangan lang talaga akong ipiga ng todo yung throttle kasi nga malakas yung hangin. At the same time hindi ako fully gear, pero base na sa experience ko, nasa 90 kilometers, 80 or 90 kilometers na yata ako noon, talagang stable pa rin yung handling niya nung electric scooter. And then kagandahan nito guys, kung ikukumpara natin sa ibang electric scooter is yung folding mechanism niya. So yung electric scooter na to guys, foldable siya. So yung folding naman niya guys, meron siyang similarities sa 011X. So ganun yung itsura ng folding niya. Regarding naman dito sa thumb throttle nila,
napaka-komportableng gamitin guys. Ito yung throttle na to. Ang ganda niyang gamitin kung ikukumpara nyo doon sa mga throttle na nagamit ko dati. Ito mas comfortable ako guys, sa totoo lang. Pa naman natin guys yung cons or yung disadvantage nitong electric scooter na to. So base doon sa experience ko guys, so ang nakikita ko lang talagang magiging disadvantage or cons ng electric scooter na to sa ibang mga user is yung sobrang bigat ng electric scooter. So yung bigat ng electric scooter guys is 57.5 kg. So halos kasing bigat ko na siya. And then, ang problema lang kasi guys, especially dito sa UAE, hindi naman talaga allowed na mag-rise ka sa pinakang highway. So, ang tendency guys, kapag nasa city ka, it's either ililift mo yung electric scooter sa gutter kapag wala ka ng ibang choice na madaanan. So, yun lang yung nakikita kong cons ng electric scooter na to, yung sobrang bigat niya na 57.5 kg. So far, yan lang muna yung ma-share ko sa inyo about dito sa review kaya Mars 11 GT. So kung bago ka pa lang sa channel ko guys, baka naman pa-subscribe naman dyan para tumaas or mag-grow yung aking YouTube channel. Ayan guys, maraming salamat po sa inyo in advance.